Ang ganap na paghahari ni Jesus ay malapit na. Ang panahon ng pagbabadya ng kanyang pagdating. Ngunit ang kagalakan ng kanyang pagparito ay magiging ganap lamang kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng namimighati. Tanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nilupig mo ang bansang umaalipin sa iyong bayan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa gabing ito, Ikaw ay aming pinupuri, Ikaw ay aming pinasasalamatan, aming Diyos. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na iyong binigay sa amin upang kami sama-samang mag-awitan, manalangin, at magnilay-nilay sa iyong mga salita, aming Panginoon. Aming Diyos, ang aming mga puso ay puno ng kagalakan sa mga sandaling ito, sapagkat simula naming pinagdiriwang ang muling pagdatal ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Aming Diyos, hinihiling namin ang iyong banal na presensya, ang iyong Espiritu nawa ang lumukop sa aming gagawing pagdiriwang na ito, sa simula ng gabing ito hanggang sa matapos ang aming simbang gabi, aming Panginoon. Lahat ng ito, aming Diyos, ay aming hinihiling sa iyo, kalakip ang aming tao sa pusong pagpapasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, ang pagbasa po sa Ebanghelyo o sa mga salita ng Diyos na ating gabay sa pagninilay-nilay ng salita. Sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 5 hanggang 7, at ikalawang kabanata ng unang Juan, talatang 7 hanggang 11, ang sinasabi. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabubulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binula. Sumaatin po sa mga salitang ating nabasa, ating narinig.
Hello. Muli mga kapatid, palakpakan po natin ang Vesper Boys and Girls Choir. Nabuo ho yung kasi nung tuwing Vesper service. Kasi yung request natin na magkaroon po ng choir sa hapon, ayun ho, natugunan, pero puro lalaki po yan ang una. No? Ngayon ay sinamahan na po ng mga babae. Kaya Vesper Boys and Girls Choir. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So tayo po ay nasa unang gabi ng ating pananambahan sa Diyos. Sisimulan na po natin ang countdown ng Pasko. Kaya ito'y may bilang, 9 na gabi. 9 na gabi na pagsamba sa ating Panginoon. Noong araw, kapag nakumpleto mo ang 9 na gabi, may hatid yan na swerte, sabi ron nila. May hatid na pagpapala. Di tayo naniniwala sa swerte, no? May hatid na pagpapala po ito. Ganon yung kaugalian, no? Naging paniniwala noong araw. No? Ito rin ang dapat natin gawin, mga kapatid. Ano? Ito rin yung sundin natin. Hindi dahil dun sa inaasam natin na anumang pagpapala, kundi makumpleto natin ito at makita natin yung diwa ng Pasko sa mga mensahe na makikita natin sa ating pagsamba sa loob ng 9 na gabi na ating pananambahan sa Diyos. So ito po ang unang gabi ng ating pananambahan sa Diyos. Sa gabing ito, pag ninaynilayan po natin sa ating mensahe ang ilaw ng Pasko. No? Ito ang pamagat ng ating pong mensahe ngayon, ilaw ng Pasko o ang liwanag ng Pasko. Tuwing Pasko, mga kapatid, ang nagiging tanyag na simbolo ng pagdiriwang ng okasyong ito ay liwanag. Mula ito sa mga parol na may liwanag o na may ilaw, Christmas light, at ang kandila o mga candle, na nagpapakita ito ng ilaw na sumisimbolo ng tagapagligtas na magbibigay ng tanglaw sa madilim na sanlibutan. Tinutukoy po dyan ang ating Panginoon. Ang espiritu po ng Pasko, mga kapatid, ay lalong tumitingkad yan, no, sa panahon ng gabi dahil may liwanag na siyang inihahayag sa ating pagsamba. Kaya napili natin, mga kapatid, ang simbang gabi ay sa gabi o sa madaling araw dahil ito'y balot ng kadiliman at magandang reflection ito sa liwanag na ibinibigay ng Diyos sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang liwanag? Ito po ang ating susiriin. Bakit ito ang naging pangunahing simbolo ng Kapaskuhan? Ito ang magiging katanungan na gagabay sa aral at mensahe para sa ating pagsamba ngayon. Ang unang pananambahan natin sa simbang gabi. Ang una, mga kapatid, ang liwanag o ilaw ay pangunahing kaloob ng Diyos sa daigdig. Ito ang pinakamagandang nilalang ng Diyos. Sa Genesis chapter 1, verse 2 to 3, sinabi dito ang paglikha ng liwanag ng Diyos upang maging tanglaw sa lupa na binabalutan ng dilim. Ganito po ang wika ng ating Panginoon. Dilim ang bumabalot sa kalaliman, sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. So dito po, mga kapatid, makikita natin na nilalang ng Diyos ang liwanag upang magbigay buhay sa madilim na mundo. Siyang lumikha ng liwanag. Matapos na nalangin ng Diyos ang liwanag, ang reaction niya dito, mga kapatid, siya ay nasiyahan. Sapagkat napakagandang pagmasdan ang daigdig na may liwanag. Kayo po ba'y nakapag-travel na papuntang Baguio, na kapag kayo dumaraan sa Cannon Road, Marcos Highway, makikita niyo yung bulubundukin doon na may ilaw pagdating ng gabi? Nakapag-travel na po ba kayo ng gabi? Di ba ang gandang tignan? No? Sa dilim, sa panahon ng gabi, magta-travel kayo doon sa bundok na yun, makikita niyo mga kumikislap na liwanag. Di ba ang ganda, yung beauty niya? Ito ho yung sinasabi ng Biblia sa atin ngayon. Ganito ang wika ng ating Panginoon uli sa Genesis chapter 1, verse 25. Nilikha nga niya ang lahat ng nasa daigdig at siya'y lubos na nasiyahan ng masdan ang mga ito. Ganun po yung reaction natin kapag nakikita natin sa dilim
no, sa gabi na may liwanag at kumikislap-kislap ang liwanag na ito. Kung wala kayang nilikhang liwanag ang Diyos sa daigdig, ano kaya ang larawan ng daigdig? Kung wala kaya siyang nilalang na liwanag, ano kaya itsura ng daigdig? Mabubuhay kaya ang lahat ng nilalang sa daigdig kung walang liwanag? Mabubuhay kaya ang tao na masaya? Hindi kaya bawat sandali ay balot ng kadiliman at walang kabuhay-buhay ang paligid kung walang liwanag? Naalala ko noon po, nang nawala ng kuryente ang aming lugar na tinitirhan sa Chaong, naganap yung brownout sa ganap na 7:00 ng gabi, oras na ng kadiliman. Kaya sa maraming nakatira po doon sa lugar na yon, sila'y nainis at nakapagbigay ng init ng ulo dahil marami ang nag-aabang sa paborito nilang telenovela. So sila'y inis na inis sa sandaling yun na nawalan ng kuryente. Gayon din, summer yon, mainit ang gabi pag walang kuryente dahil sa electric pan na kailangan nila. Aba, 10 minuto ang nakalipas, biglang nagkailaw. Aba, sa pagkailaw, nagpalakpakan ng mga tao at sumigaw ng ganito, nang may tuwa. May ilaw na! Yay! May ilaw na! Tuwang-tuwa nang magkaroon ng ilaw. Sa pangyayaring ito, mga kapatid, makikita natin ang halaga ng liwanag sa buhay ng tao. Ang liwanag ay nagdudulot ng saya at buhay. Ang liwanag ang nagbibigay buhay sa lahat. Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus o ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay naglalarawan ito sa tunay na ilaw at liwanag sa sanlibutan. Ganito ang wika ng Ebanghelyo ni Juan na ating nabasa kanina. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumating na sa sanlibutan. At ang tinutukoy nito, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pinatutunayan nito na si Jesus ang ilaw na magbibigay ng liwanag. At dito sa paniniwalang ito, nagmula ang pagdedekorasyon sa liwanag sa kapanahunan ng Kapaskuhan. Kaya't makikita sa Kapaskuhan ang iba't ibang kulay ng liwanag sa kapanahunang ito. Kaya yung mga liwanag na nakikita natin, nagsasabi niyan, sinasabi niya sa atin, iyan si Jesus, ito si Jesus na nagbibigay ng liwanag sa ating daigdig at sa ating kapanahunan. Ang liwanag na taglay ni Jesus ay ang kanyang misyon. Yun ang dala-dala niya, ang magbigay liwanag. Siya ang ilaw na magbibigay ng liwanag sa kadiliman ng daigdig. Sa mga naniniwala kay Kristo bilang ilaw, ito din ang siyang pinagagawa sa atin, sa lahat ng mga mananampalataya. Maging liwanag ng sanlibutan. Ang mga Kristiyano ay maging representante ng liwanag mula kay Kristo. At ganito ang wika ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5, verse 15 to 16. Kayo'y ilaw sa sanlibutan at dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So ibinibigay na sa atin yan ng mga mananampalataya, yung ilaw na yan, yung ilaw ng ating Panginoon na tayo ang maging representante ng ating Panginoong Hesukristo dito sa daigdig. Ang Kristiyanong nabubuhay sa liwanag ni Kristo, namumuhay siya ng tapat at walang tinatagong kadiliman sa buhay. Ikalawa, mga kapatid, kailangan nating suriin ang liwanag na taglay natin. At ito yung mensahe ng mga talatang ating binasa sa unang aklat ni Juan. O nga po, mga kapatid, may liwanag kang taglay, ngunit anong klaseng liwanag na meron ka? Tandaan po natin, ang liwanag ay maaari ring gamitin ng kasamaan upang maghasik ng lagim at pagkatakot. Ang gumagawa nito ay si Lucifer. Kilala niyo po si Lucifer? Huwag niyong tignan ang inyong katabi. Si Lucifer po, mga kapatid, ay isang diablo, isang uri o isang pangalan ng diablo upang tuksuhin ang tao. Ang salitang Lucy, hindi po si Tita Lucy yun. Ang salitang Lucy po ay mula sa salitang Latin na nangangahulugan ng light, liwanag. Dati po si Lucifer, isang anghel po yan, angel of light, ano? Anghel ng liwanag, ngunit pinatapon niya ng Diyos. Sa Luke chapter 10 verse 18, makikita nyo,
na tinapon ng Diyos sa lupa yan. No? Itong anghel na ito na nagre-rebelde sa kalangitan. Dito po nagsimula sa pangalang Lucy, yung salitang lucis. Alam nyo yung lucis? Yung quitis, yung ginagamit natin na pampaliwanag, pampaputok, no? Bago magbagong taon, sa panahon ng pagsalubong natin ng bagong taon. Maraming ginagamit na bagay itong si Lucifer upang ang tao ay masilaw sa liwanag. Ito ang kinang ng kayamanan, kinang ng salapi, at kinang ng kapangyarihan. Nagbibigay din po yan ng liwanag, no? Kayamanan, no? Salapi, at kapangyarihan. Ang liwanag na ito nakikita rin sa mga ginagastos ng tao na ginagamit nilang mga paputok tuwing sasapit ang dispiras ng bagong taon. Dito nauubos ang biyaya ng Pasko sa ganitong magarbo at mapanganib na pagdiriwang na wala namang kaugnayan sa pananampalataya sa Diyos. Marami ang nabubuhay sa kadiliman hanggang ngayon, mga kapatid. Marami ang nagtatago sa dilim. Maraming tao na ginagawa nila ang kadiliman ay lugar upang ilihim ang mga ginagawa nilang masama. Sa dilim, nagaganap ang mga krimen at karahasan. Kayo ba'y namumuhay sa dilim? Ngayon, mga kapatid, marami ba kayong tinatagong kasalanan na ayaw niyong malantad sa kaliwanagan? Babala po ito, mga kapatid. Panghawakan natin ang pananampalataya kay Jesus na nagbibigay ng tunay na liwanag. Paalala, ang namumuhay sa liwanag, nagpapakita ito ng kabutihan at hindi kapahamakan. Alam niya ang tama at mali. Namumuhay siya sa katwiran batay sa liwanag ng turo ni Kristo. Sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 6, pinaalalahanan tayo ng salitang ito. Ganito po ang wika ni Juan. Kung sinasabi natin tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ikahulay, mga kapatid, ang liwanag na mula kay Kristo ay hindi patay-sindi at aandap-andap. Ang magandang ilaw o liwanag na tanda ng Kapaskuhan ay kandila. Yun po, no? Yun ang pinakamagandang liwanag ng Kapaskuhan ay ang kandila. Ang liwanag na nagmumula sa kandila ay hindi patay-sindi. Hindi tulad ng mga Christmas light na ating dekorasyon. Patay-sindi, nabubuhay at namamatay, didilim at liliwanag. Ang ganitong uri ng liwanag ay siyang liwanag din na ginagamit sa mga bahay aliwan. Kaya pag ganyan ang ginamit nating liwanag, wala nang pagkakaiba doon sa mga liwanag na nakikita natin sa balagtas pag tayo dumadaan doon. Hello? Di ba ho? Ganyan ang liwanag ng mga beer house. Di ba? Mga kalalakihan. Kumakaway-kaway pa yan pag kumikutitap. No? Hindi ganon ang liwanag na sinasabi ng ating Panginoon. Ang liwanag, ang magandang simbolo ng liwanag ay ang kandila. Ang liwanag na patay-sindi ay walang prinsipyo. Sala sa dilim at sala sa liwanag. Hindi dapat ganito ang liwanag na taglay ng mga mananampalataya. Ang pinakamagandang liwanag ay mula sa kandila. Ang liwanag ng kandila ay nagmumula sa mitya nito. Dito kumukuha ng lakas ang liwanag. Sa pagliliwanag ng kandila, unti-unti natutunaw ang katawan nito, yung wax ng kandila. Nagsasabi ito ng paghahandog ng buhay upang magliwanag at magbigay ng katotohanan. Kaya't ang liwanag, dapat may taglay itong sakripisyo upang makita ang katotohanan. Kaya ang nature at kahulugan ng Pasko ay pagbibigayan o pagbibigay. Dahil ito, ang kandila ay kumakatawan sa pagbibigay ng ating Panginoon ng kanyang buhay upang magliwanag sa daigdig na ito. May paalala ang salita ni Juan. Ganito ang wika niya. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Sinasabi nito sa atin na ang taong nasa liwanag dapat wala ng galit sa kapwa. Nagbibigay na siya ng saya at kagalakan sa iba at sa buhay niya. Marami ngayon, mga kapatid, na nagdiriwang ng Pasko na mayroong tampo, sama ng loob at galit sa kanyang pamilya, kapwa at kapitbahay. Kaya't ang makikita sa kanilang mukha ay ang pagdiriwang ng Pasko na puno ng kadiliman, masungit, nakasimangot at mainit ang ulo.
Mga kapatid, pinaalalahanan tayo ng liwanag ng Diyos. Gawin nating maliwanag ang buhay sa patnubay ng Diyos. Gawin natin ang pagkatao na nagliliwanag sa panahon ng kadiliman tulad ng alitaptap na lumilipad sa kapanahon ng kadiliman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bilang pinagpala ng Diyos sa mga kagalingan at karunungan, tayo ay mabuting katiwala na nagkakaloob ng ating kakanyahan at biyaya. Tayo po ay buong kagalakang magsipaghandog.
Tayo po'y manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, sa diwa nga po ng aming pagpapasalamat, sa iyong pagkakalob sa amin ng isang ilaw na nagsisilbing tangalaw namin sa aming buhay na ito, aming dinadala ngayon sa inyong harapan ang aming mga handog. Panginoon, bagamat alam po namin na ang mga handog na ito hindi nakasasapat upang itumbas sa lahat ng iyong kabutihan sa amin, ay nalalaman namin ito'y iyong malugod na tatanggapin sapagkat ito'y bukal sa aming mga puso. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga handog. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat Panginoon sa gabing ito, na ang bawat isa sa amin ay iyong tinipon sa kaligitnang ito, Panginoon, upang aming minsan pa ay gugunitain ang iyo pong pagdatalas sa aming kalagitnaan. Tunay nga ang iyong liwanag po, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng kaliwanagan upang mailayo kami sa kadiliman. Sapagkat ibinigay mo na sa amin, Panginoon, ang ilaw ng sanlibutan, ang tanging magagawa lamang namin
ay upang mailayo kami sa kadiliman ay ang lumapit sa ilaw, ang makiisa sa ilaw, ang mabuhay gaya ng ilaw, upang magkagayon, hindi kami maligaw ng landas, bagkus makaakay pa kami sa kabaguhan ng buhay ng mga taong namumuhay pa sa kadiliman. Dakilang Diyos, sa unang gabing ito, Panginoon, ng aming pagsamba upang gunitain ang iyong pagsilang, nawa tumag-us sa aming pong mga puso ang mensahe sa gabing ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na madama ang mensaheng ito. Ikaw ang ilaw ng aming puso, Panginoon. Kung sa mga pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay nasa kalidiliman ng buhay, punong-puno ng mga suliranin, batbat ng maraming mga pagsubok, dakilang Diyos, liwanagan mo po kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang ilaw na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Sa aming pagdiriwang, Panginoong Diyos, ng Paskong ito, huwag nawa pong masentro ang aming pong mga puso at paningin sa mga material na bagay na nakakahalina, Panginoon, sa amin. Bagkus, O Diyos, ay makita namin ang lalim ng mensahe ng pagdiriwang namin ng Pasko sa pamamagitan ng amin pong pagbabalik loob sa iyo, pagsisisi ng aming pong mga kasalanan, at higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na magpakumbaba, sapagkat ito, Panginoon, ang isa sa katangian mo, O Diyos, na nais mong makita sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, dalangin din po namin ang aming pong iglesia ni ito sa aming pong patuloy na paglalakbay. Ito, Panginoon, ang barkong pinaglululanan mo sa bawat isa sa amin. Kung sa mga panahong ito, Panginoong Diyos, ang aming pong paglalakbay sa karagatan ng buhay, kami, Panginoon, ay napadako sa isang maalon na karagatan. Panginoon, hawakan mo po ang aming bangka. Ikaw po ang magbigay ng ilaw na nagsisilbing sinyalis sa aming Panginoon na ikaw ay nasa amin pong bapur. Gagabayan mo rin, Panginoon, ang aming kapitan, ang aming pong pastor, na siyang gumagabay sa bawat isa sa amin. Bigyan mo siya, Panginoon, ng katatagan ng kalooban, tibay ng pananampalatayang nagbubuhat sa iyo. Maging ang aming pong konsilyo, ang aming pong mga matatanda ng iglesia, na siyang nagsisilbing inspirasyon namin, Panginoon, at siyang nagturo sa amin ng pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, at gabayan mo ang bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, sapagkat alam namin, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na binibigay mo sa amin, narito ang iyong mga anak. Sila po ay nakapikit, nakayuko ang kanilang mga ulo, umuusal. Ano man po ang mga unspoken request, tingin mo, Panginoon, ang kanila pong mga kahilingan. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang nasa ng kanilang puso. At tulungan mo sila, Panginoon Diyos, na mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon at pagsubok ng buhay na nararanasan ng bawat isa sa amin.
pagalingin mo rin, Panginoon, kami sa amin pong mga karamdaman. Iunat mo po ang iyo pong mapagpagaling na kamay sa bawat isa sa amin. Upang sa Paskong ito, Panginoon, sa siyam na gabi ng aming pong pagdiribang, sabi nga po sa aming mensahe, sa siyam na gabi ng aming pong pagsambang ito, may nakalaan kang biyaya at pagpapala na iyo pong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Minsan pa, Panginoon, pinasasalamatan ka po namin sapagkat alam namin na ang lahat ng amin pong hinihiling at minimithi ngayong darating na Kapaskuhan sa paggunita namin ng iyo pong pagdatal ay iyo pong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Tanglawan tayo ng ating Panginoon sa kanyang liwanag sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. Ang liwanag na ito ang maging gabay natin sa ating buhay at pamumuhay. Ang liwanag na ito ang maging taglay natin sa ating paghayo at sa muli nating paglalakbay. Narito ang Panginoong Diyos na naghahayag ng kanyang pagliligtas ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Bukas po, sa ganito din pong oras, 6:00 po ng gabi, ay magpapatuloy po ang ating gawain ng pananambahan para po sa paggunita ng pagdatal ng ating dakilang tagapagligtas. At bukas po, ang mangunguna sa atin ay ang UCCP, Hope Christian School. So atin pong patuloy na ipinag-aanyaya at atin po itong daluhan. Ang atin pong suot bukas, kung maaari po, ay color green. Yun po. Maraming salamat po.